Ipinadala yung lahat ng salot, yung 10 salot, upang may pakita yung kapangyarihan ng Diyos doon sa mga taong hindi naniniwala. Kung sa panahon nila, mayroong mga taong hindi naniniwala sa Diyos, how much more sa panahon natin ngayon? Marami pa rin hindi na sumasampalataya. Ano sabi sa John 20? Mapapalad ang mga taong hindi nakakita at ngayon may sumampalataya. Kailangan natin sumampalataya. Bakit? Dahil ito yung way upang tayo po ay maligtas. Ano sabi ng Mark 16:16? Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Dahil nga po yung mga tao na hindi naniniwala doon sa Ehipto, kung sa panahon natin ngayon, marami din hindi naniniwala. Kailangan ba natin hindi paniwalaan to? Yung mga tao hindi naniniwala, Mark 16, verse 16. Ang sabi po dito, ang sumampalataya mabautismuhan maliligtas, dapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Totoo ba na parurusahan yung hindi sumampalataya? Nasa 2 Peter, yung mga taong hindi sumampalataya. Nung si Moises ay nangangaral, si Noe rather, nung siya ay gumawa ng arko, 100 years siyang nangaral dahil 500 years niyang ginawa. 500 years old siya nung ginawa niya yung arko. And then, bago dumating yung baha, 600 years po siya. So, nangaral po siya ng almost 100 years. Yung mga taong hindi naniwala, nililibang nga po siya. Nangangaral siya ng salita ng Diyos, hindi pinaniniwalaan. Ganun din sa panahon natin ngayon. Yung mga taong ayaw maniwala sa Diyos at ayaw sumampalataya, parurusahan. May naging halimbawa na po. Ano sabi ng 2 Peter 2:5? Peter 2:5. Si Noe ay nangaral. Ang sabi dito, ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Dapat iningatan si Noe na tagapangaral. Siya po ay preacher. Nang katwiran na kasama ang ibang 7 pa, noong dalhin ng pagkagunaw sa sanglibutan ng masama, na pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora, na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga nagsisap pumuhay ng masama. So yung mga hindi sumampalataya ng panahon ni Moises, hindi rin naligtas. Kahit yung mga anak niya, kung hindi sumampalataya, kung hindi naniwala kay Moises, hindi rin po sila maliligtas. So yung mga tao hindi naniwala at nililibang pa si Moises nung time na nangangaral siya, ganon din sa panahon natin. Dahil nga, sabi ng Mark 16:16, ang sino man sumampalataya mabautismuhan maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Totoo ba ito? Totoo ito. Dahil yung sinabi ng Diyos na magkaroon kayo ng kapangyarihan sa ibon, sa mga hayop, sa mga isda, meron tayong kapangyarihan sa mga bagay na hindi. Yung tinatawag na paghihirap ang babae sa panganganak, nangyayari, existed. Yung tao, mamamatay, dahil sa pagtakta ng Diyos, sinalita ng Diyos, yung bagay na yun. Ito, sinabi ng Diyos, na ang tao ay kailangan sumampalataya. Kung hindi ka sumampalataya, tayo po ay parurusahan. Ano sabi ng Hebreo 9:27? Ang tao ay mamatay na minsan at pagkatapos nito ay pag-uupo. Wala na pong second chance yun. Ang gusto ng Diyos sa lahat ng tao, maligtas. 2 Timothy 2:4. Walang bayad to. Yung kaligtasan na ino-offer, inihahain sa atin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pong bayad yung kaligtasan nito. Sa kabila ng napakaraming bagay na tinamo natin sa Diyos, mula sa buhay natin, sa lakas, sa mga hanap buhay na pinibigay ng Diyos sa atin, iisa lang yung gusto niya. Sampalatayanin siya, bigyan siya ng oras tuwing unang araw ng sanlinggo.
Yun po yung gusto ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung God na ito na nagsabi, kung titingnan natin yung kanyang power, siya po ay nagpagaling ng napakaraming mga sakit. Yung Diyos na makapagpasi, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung siya ay bumaba dito sa lupa, ipinakita niya kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng Matthew 8:23, dito po siya nagpagaling eh. Ipinapakita dito na ang Diyos na ito ay talagang napaka-makapangyarihan. Bakit? Kaya niyang buhay ng mga patay, kaya niyang magpagaling ng mga may sakit. Matthew 8:23. Matthew 4, rather. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian at nagpagaling ng sari-saring sakit. So, itong bagay na ito, totoo. Yung patay ay binuhay ng ating Panginoon sa Kristo nung si Lazarus ay nakalibing. Binuhay niya muli itong taong ito. So, lumalabas na ang Diyos na ito ay talagang makapangyarihan. Yung God po kasi na ito, sa Greek word po yan, Elohim po yan eh. Na nasa plural form po siya. Marami. Jesus is God, Spirit is God, Father is God. Yan po yung binabanggit dito sa Genesis 1 verse 1 na hindi pinaniniwalaan ng mga tao. So yung ating title is, paano ito, how powerful God exists? Paano ito nararamdaman ng mga tao? Paano ito nararamdaman ng mga tao? Ang unang ebidensya po dyan ay yung buhay natin. Yung buhay natin, ibinigay at pinahiram ito ng Diyos. Anong ebidensya? Nasa Genesis chapter 2 verse 7 na tayong mga tao ay binigyan ng buhay. Yung hininga ng buhay natin. Mula ito sa Diyos. Ang sabi ng 2:7 ng Genesis, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang butas ng ilong hiningahan ang butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang mga tao ay naging kaluluwang may buhay. Ito yung ebidensya. Kung hindi mo nararamdaman na ikaw ay buhay ngayon, yung pag-isip mo pa lang sa umaga, isang napakalaking biyaya niyo. Dahil maraming natutulog, hindi na nagigising sa umaga. Yung lakas na ginagamit natin. Yung pera na sa bulsa mo ngayon, hindi mo lahat hindi sa'yo yan. Pinahirap sa'yo ng Diyos yan. Sa Diyos po yan, lahat ng bagay niya ay sa Diyos po yan. Kaya sa buhay na ito, wala po tayo dapat ipagmayabang. Dahil kahit yung buhay natin, anytime, pwedeng kunin yan. Wala tayong dapat ipagmalaki sa ating mga buhay. Kasi, ang sabi ng Diyos, ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Lahat ng bagay dito sa mundo, walang ibang dahilan ng buhay. Kundi matakot at sumumba sa Diyos. Dahil ang tao po ang ginawa, itong Diyos na ito, dahil sa kanyang kapangyarihan, ginawa ang tao para matakot at maglingkod sa Kanya.